Anong nangyayari? Bakit may crack yung buhos natin? Hindi maganda ang sobrang init kapag tayo ay nagbubuhos ng konkreto. So ano nga ba yung mga kahalagahan when it comes to concrete pouring? At saka yung mga best practices, yung mga common mistakes kapag tayo ay nagbubuhos ng mga slab, biga, poste at ganun din sa pundasyon. Ano yung mga dapat i-consider natin? Kailangan natin pag-usapan yan. Kaya keep on watching. Tara, samahan nyo ako. So nga mga tol, sa Pilipinas, ideally sa atin sa mainit na panahon, lalong-lalo na ang summer, marami ang nagpapabuhos, marami nagpapagawa ng bahay. Kasi nga gusto nilang samantalahin yung init ng panahon para pagdating ng tag-ulan, hindi na nga mahirapan. Kasi the moment na dun ka palang nag-i-start ng excavation, mahirap para sa ating mga worker. Hindi lang sa worker natin, kundi doon sa ating struktura. Ilalaglag mo yung mga parilya, yung mga pundasyon na mayroong tubig. So yung mga ganong bagay is mahirap yung mobilization ng mga tao at ganun din sa structure unless maubos yung mga tubig. Pero alam nyo ba na pag minsan ay hindi maganda ang sobrang init kapag tayo ay nagbubuhos ng konkreto, lalong-lalo na sa slab. Bakit ko sinasabi ito? Kung mabilis maubos yung tubig dun sa konkreto, pwedeng mabawasan yung strength niya, yung tibay niya. Kasi ang karakteristik ng konkreto is hanggat maaari kapag nagbuhos tayo ay hindi agad maalis yung tubig dun sa loob ng konkreto. And then hindi lang yun So halimbawa na mabilis maalis yung tubig dun sa konkreto, ang mangyayari dyan, kakaroon ng mga cracking, grazing or cracking. Bakit okay naman yung pagkakagawa, may vibrator naman, maayos naman yung pagpapatag ng ating mga mason, bakit may crack yung buhos natin? Yun yung mga disadvantages kapag tayo ay nagbubuhos ng sobrang init ang panahon. Pero doon sa mga crack na yun, normal lang yun, pero pwede pa yung ayusin during concrete pouring. Or kumbaga, the following day, nagdidilig ka and then nakita mo, pwede mo pang ipaayos yun sa mga mason mo. So yun nga mga tol, other causes ng pagkakrak ng slab is the temperature. Pag sobrang init, halimbawa sa Pilipinas, mga around 11 to 12 or 1 to 2, nakatutok yung araw, ang tendency nito ay mag-crack. So isa sa mga causes pa rin kung bakit nagkakrak ang slab ay yung too much water or excess water. Kasi yung mga labor natin na nagdadagdag ng tubig dun sa halo para mas magaan haluin yung mixture. So ang tendency nun ay magkaroon ng crack ang ating slab. And then we have the formworks and braces. Kapag nagbubuhos tayo ng slab or ng ating structure at nagkaroon ng mga problema dun sa ating mga tukod at forma, so may tendency pa rin magkaroon ng crack ang slab kung ito ay nag-loosen up or nagkaroon ng paglobo or paggalaw doon sa ating forma. So ang ating slab ay magkakaroon ng crack. We have to provide sufficient cover. Typically, meron tayong mga concrete cover sa ating column, biga, slab, and then pundasyon. And then kapag nagbubuhos tayo at hindi nasunod ang 20 mm na cover or the concrete cover sa ating slab, may tendency pa rin itong magkaroon ng crack. And then start curing the concrete as quickly as possible. Ibig sabihin, huwag nyo nang palagpasin ang 8 hours bago ka mag-treat or mag-cure ng concrete. Typically, the setting of concrete is 3 hours or pag medyo malamig ang panahon, 5 hours. And then after that, you can slightly cure your concrete na. Huwag ka na magpaliban ng another 8 hours para makapagdilig or mag-cure ka ng slab. Yan ang tip ko sa inyo. And then isa pang mga disadvantage kapag nagbubuhos tayo ng konkreto na sobrang init ang panahon, doon sa quality ng workmanship ng mga worker, hindi nila naiibigay ng tama. Yung pagpipinish nila nung ibabaw, nung slab, paano nila patagin, hindi nila naiibigay ng 100% nila kung sobrang init na panahon. Alam niyo ba mga tol, dito sa Pilipinas ay sobrang init. Nagre-range ng 40 to 45 degrees Celsius. And when you convert it
into Fahrenheit. That is more than 100 to 110 to 115 degrees Fahrenheit. So, natakil na natin yung mga disadvantages ng pagbubuhos ng sobrang init ng panahon. So, kaya yung iba naman, yung bang tipong sa pahapon sila nagbubuhos, one of the advantages naman nun, dito may iwasan yung bigla ang pagkatuyo o pagkaalis ng tubig kasi nga malamig na. Halimbawa, 4 o'clock to 5 o'clock sila magko-concrete pouring. So, sa ganung oras, hindi na masyadong mainit. So, dito, mas napapanatili yung tubig dun sa konkreto. May iwasan yung mga pagbitak ng ating konkreto. May mga design tayo kapag nabubuhos. Yung iba gumagamit tayo ng 4,000 PSI sa mga poste. Merong 3,500 PSI sa mga poste. Ganun din sa mga slab. So normally sa mga bahay na ginagawa natin, nagre-range lang ng 3,000 to 3,500 PSI yung required strength ng ating slab kapag tayo ay nagbubuhos. So ang isa kong tip sa inyo kapag magbubuhos tayo, kailangan medyo malayo yung preparation. Amin by experience, pumipila kami dun sa mga ready mix supplier. Marami na yung nakapila kasi nga summer, lahat gustong makabuhos. Mas mainam na we're planning ahead, kumbaga katulad nung tutulong sa atin kapag sa mga masisikip na lugar. Nagre-request tayo sa mga barangay, sa mga barangay tanod o barangay officials. We are requesting na mag-assist sa atin kasi nga we can cause delay sa mga traffic kasi ang lalaki ng ating equipment, yung mga ready mix truck natin, yung mga boom truck din, yung mga line pump. It can cause traffic, abala sa mga taong dumadaan. So if we have a proper planning sa mga ganong sitwasyon, makakatulong ito sa atin na hindi tayo masyadong makaka-cause ng mga delays, abala. Ganon din yung mga init ng ulo ng workers, ng mga tao sa paligid natin, yung mga kapitbahay na naiistorbo. Alam niyo naman, di ba? Pag may buhos, maingay yung pump truck natin, di ba? Yung ready mix, napakaingay niyan, umuugong yan. So, well, sa bagay, minsan lang naman mangyari yun. Hindi naman araw-araw magbubuhos. Pero kung may tamang plano, kung may tamang pagpaplano at tamang preparasyon, yung mga ganong bagay ay may iwasan. So yun nga mga tol, kapag magbubuhos tayo, halimbawa, ang bubuhusan natin ay yung ground floor, typically na ginagawa natin dyan, we moisten the subgrade. Ganun din yung mga bakal, binabasa natin yan bago tayo maglatag ng konkreto. So bakit ba natin binabasa? Ito ay para mapanatili yung tubig sa ating mixed concrete. Ang isa pa, iwasan natin yung madelay yung concrete kasi may oras lang yung konkreto. Paglabas ng batching plant niyan, kumbaga kinukompute nila yung oras ng pag-alis sa batching plant papunta doon sa project site. Bumibilang lang yan ng 1, 2 hanggang 3 yung maximum. Ang isa pa, bali iwasan natin na madelay yung paglalatag ng konkreto. Kailangan may sapat kang manpower para kung sakaling dumating na yung ready mix concrete natin, andun na yung truck sa project site, ito ay mailatag na ng maayos. Hindi pwedeng pag-antayin ang konkreto kasi may ilang oras lang at hindi pwedeng mag-overdue kasi otherwise may tinatawag na setting ang concrete which is normally 2 to 3 hours lang ay dapat ma-dispatcha mo na, dapat ito ay mailagay na sa kanilang mga dapat kalagyan. Maraming salamat nga po pala sa mga nanood at maraming salamat sa oras at kung nagustuhan mo, baka naman makahingi ng 1,000 like. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin Ingat!